So lulutuin natin yung ano nga para yung munggo. Kasi may munggo pa tayo, tapos haluan din natin ng buto-buto. Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Para dito tayo sa bahay. Ano muna tayo ngayon? Cooking show. Cooking show muna tayo. So lulutuin natin yung ano nga para yung munggo. Kasi may munggo pa tayo, tapos yung nakuha natin doon sa gulay, nagpick tayo. Yung dahon ng ano, ng palaya. Tapos mayroon tayong nabili rin doon na ano, lugbati. So haluan din natin. Tapos haluan natin. Haluan din natin ng buto-buto. Ito. Yan. Buto ng baboy mga par. So, ayan, nakaluwa ko na yung munggo. Munggo na yan. Lapit na yan. So, ito. Gigisa natin to mga par yung ano muna. Hindi natin tatanggalin to. Gigisa natin to, tapos lalagay natin yung diretso. Ganun din naman yun. Tapos pati yung buto-buto dito natin yan. Ihalo natin dito mga par. So, ito yung ano ba yung ano ko? Yan, ito yung ano mga par. Ito sa loob, kukunin ko pa yung dahon ng ampalaya. Kailangan natin lutuin to kasi masisira mga par. Ito yung mga nakuha namin doon sa pag-pick namin ng ano no. Marami ito. Ano pa? Ito. Mamaya anuhin ko to. Hugasan natin para labas ko muna natin. Ito yung nakuha natin mga par. Saka yun yung dahon ng alugbati. Maya yan. Anuhin natin. Labas muna natin to. So, dapat maano natin ito mga pare sa isa. No? Para malitis natin. Kaya yung dahon ng palaya nandito. Halo rin natin yun. So yan. Gisa muna tayo mga par. Maraming paraan ng pagluluto ng munggo mga par. No? Pero yung style natin ganito. Ganito tayo magluto. Kahit kung sa barko tayo. Ganito tayo magluto. Kasi yun sa barko hindi nawawala yung munggo. No? Yung shoutout sa mga kasama ko dyan. Every Friday sa barko mga par, may munggo talaga. Yan yung nakasanayan. And yun, kailangan din talagang mayroong munggo mga par sa isang linggo. Kasi yun, para yun, ma-rotate mo yung mga pagkain mo doon sa barko. No? Kasi limitado yung gulay doon. So halos lahat frozen mga par. No? So yun, ganito tayo magluto ng munggo. Mga par, ito lang yung nakuha kong ano, yung dahon ng ampalaya. Ito na. Yung dahon ng ampalaya at saka ng bati. Pinagalo-halo ko na yan, dahil sama-sama ko na dyan. Mamaya, bago maluto, pwede natin ilagay ito. Ito yung mga napick natin ng mga ano, ang dami oh. Nahugasan muna natin. Kukuha rin tayo nito mga par, no? Lagyan natin. Mga okra pa oh. Kuha tayo nito, lagyan natin sa munggo ng siguro mga dalawa lang. Yung pa ano rin, yung palasa rin. Tapos meron tayong chicharon. Ito mga par, chicharon. Lalagyan din natin dito ng mga ilang piraso. Uy. Para talagang sarap yung ano natin. So ito mga par, lalagyan natin ng ano, sin. Tapos paminta rin. Para may ano na siya. Lasa na sa mga par. Kumain na natin.
Ngayon, ginisa natin ito mga par. Yung buto-buto. Saka yung ano, yung kamatis, sibuyas, bawang. So, ano lang natin para pag ano yung flavor talaga lumabas. Tapos ilunod natin dito sa ano natin. Yung sugar. Ayan o. Ayan. Malambot na yung munggo natin o. So ito mga par, lagyan ko lang ng isang pork cubes. Lagay ko sa loob para maano lang, ma-enhance lang yung lasa. Tapos papalambutin na natin itong buto, no? Kung wala ng tubig, lalagyan natin. Pero sa tingin ko naman, medyo okay na yan. So yun mga par, habang pinakukuluan natin yung munggo, pinapalambot pa natin yung buto-buto, no? Naamoy na natin yun. Sarap yung ano, yung amoy, no? Nagugutom na tayo pero lambutin muna natin yun. And habang hinihintay natin yung mga par, no? Magpintuhan muna tayo. Magpintuhan tayo mga par tungkol sa naging buhay natin sa pagbabarko, no? So nakakamiss lang din na balikan yung ating mga karanasan sa barko mga par, no? So ayun. Yun, sa mga hindi nakakalam, no, bago tayo pumunta doon sa Canada, sa tayong seaman mga par, no, sumasakay tayo sumasampa tayo ng barko. At yun, marami akong na-experience mga par, no, and tagal din tayong sumasampa sa barko mga par, no. So halos laging wala tayo sa Pilipinas, no, halos ano tayo. So halos buong ano natin, buong taon ay nasa barko tayo mga par. And yun nga, sa kusina tayo na-assign, no? Yun, nagsimula tayo bilang isang assistant sa kusina mga par. Doon tayo unang nagsimula and isang taon din akong naging assistant, no? Sa kusina. Hanggang sa yun, pag-uwi natin ay kumuha tayo ng training mga par, kumuha tayo ng certificate para maging isang chief cook sa barko mga par, para maging isang kusinero. So, artihan din natin na na-promote tayo. So, yun, naging isang kusinero nga tayo sa barko mga par, no? Shoutout pala sa lahat ng mga kusinero. Maraming magagaling na kusinero sa barko mga par, no? Hindi ano tayo, malayo tayo sa kanila mga par. Ano lang tayo, average lang tayo. So, marami pong magagaling na kusinero, no? Pero yun, sa araw-araw na pagluluto natin mga par, no, natututo tayo. Ako wala talaga akong background sa pagluluto mga par, no, simula nung bata ako kasi yun nga, si mama lagi nagluluto, no? So tayo wala tayong background mga par, lagi tayong kain lang tayo. So hindi ko inaasahan, no, na doon ako mapupunta sa kusina. Hindi naman talaga yun yung balak natin, no, na tahakin sa pagbabarko, no. Dapat sa makina tayo mga par. Kasi yun nga yung experience din natin sa Pilipinas. Nagtrabaho rin tayo sa isang machine shop, no, ng aking tiyuhin, no. So dapat sa makina tayo. Pero yun nga, doon tayo dinala sa kusina mga par. And naging okay naman. Naging kusinero naman tayo. Naabot naman natin yung pagiging kusinero. And yun nga, sa araw-araw na pagsampa natin mga par, natututo tayo. Meron din tayong mga kasama sa barko na magagaling din magluto mga par, no? So ayun lang, kumbaga sa barko mga par ay ano lang yung give and take lang, no? So pinaka-importante sa barko mga par is yung pakikisama talaga. So number one talaga yun, lalong-lalo na sa akin na nasa kusina ako. So importante na talagang marunong ako makisama. Ganon din sila sa akin, no? So, masaya ako pag maraming Pilipino ako nakakasama sa barko mga par, pero yung mga unang sampa ko ay mga puti ang kasama ko, no? So konti lang yung Pilipino. Pero meron pa naman. So yun, doon tayo nagsimula sa mixed crew, no? Nagsimula pala ako mga par doon sa Spain, no? Naging tayo doon, nagdalawang kontrata tayo doon mga par. Dalawang kontrata. Ang isang kontrata ko ay 14 months. And sa pangalawang balik ko mga par, no,
ah, 18, kulang-kulang 18 months, no? So mahaba yun mga par, kasi doon dati hindi pa pinagbawal yung extension, no? Ngayon kasi mga par, sa bagong rules nila, kung hindi pa nabago, no? Meron ka lang 1 year, no? Maximum 1 year na kontrata, hindi ka pwede mag-extend, kailangan mo nang umuwi. So bawal na mag-extend, pero noon sa panahon namin mga par, pwede pa. And yun, nalaman ko rin na ngayon pala mga par, pag gusto mo maging kusinero, ang hinahanap nila ngayon ay dapat HRM graduate ka, no? O bago ka nila tanggapin. So sa panahon pa rin namin, hindi yung kailangan mga par, no? Ang kailangan na makasampa ka. And yun, mag-training ka doon. Mag-practice ka doon. Siyempre magpakita ka sa kapitan na ano ka na, pwede ka na maging kusinero. So doon magsisimula kang, siyempre pag nandiyan ka na, kailangan mong gawin yung trabaho mo. So ako, marami akong dalang mga libro, no, mga par, binabasa ko. Kahit naman itong huli-huli pa ng mga mga sampa ko, dinadala ko pa rin lagi yung mga libro ko, kasi minsan mayroon kang lulutuin mga par na gusto mong maiba naman, no? So pwede mong laro-laruin, magbasa ka lang doon sa libro, pwede mong kasi mixed crew pa rin yung sinampahan ko mga par. So medyo yun nga, mahirap sa akin kasi talagang ibang luto ng puti tapos sa Pinoy din. So ang ginagawa ko, talagang inaano ko pa lang, yung kinakapa ko yun, no? Inaano kasi may budget din mga par, hindi ka rin pwedeng over budget, no? Hindi ka rin pwedeng bigay lang na bigay, luto lang maluto. May budgeting din kami sa barko mga par, no? So yun, nakasalalay din sa yun, sa aking responsibilidad yun, na kung ano man mangyari doon sa pagkain, ako yung mga par, no? Ako yung masisisi. So kailangan lang talaga marunong kang mag-budget mga par sa pagkain, para hindi ka maubusan, no? So marami tayong nabalitaan din mga par na naubusan sila ng pagkain kasi nagkamali sila doon sa pagbabudget, no? And isa pa kasi minsan mga par, yung sama ng panahon, hindi mo inaasahan yan. So kailangan talaga may parang may pasobra ka palagi mga par, no? Kasi kung sakaling abutan mo kayo ng masamang panahon, no, hindi kayo makadikit, mayroon ka pang sobrang pagkain mga par, hindi kayo maubusan. Mayroon ako na mga nababalitaan mga par, naubusan sila ng bigas, no? So napaka-importante ang bigas. So ang ginawa, nagpasta na lang sila ng halos 2 linggo mga par, so napakahirap nun. Kaya mga par, lunod na natin yung chicharon, ayan, sili, yung gulay, bati. Luto na to. Tikman muna natin. Pwede na. Huwag masyadong maalat. Gusto ko yung sakto lang.